pass the budget! Yun hong sigaw ng palasyo ho sa Kongreso. Ito ho naging problema ho ngayon. Kaya ako ho'y nag-aanalisa lamang at hindi naman ako eksperto sa tagal ho ng aking ginagawa. At nakikita na ho natin kilos at galaw ng mga nasa ehekutibo, ganon din ho ang Kongreso, hudikatura. Ito ho yung mga, kung titingnan ho natin, mga poste ho at haligi ho ng ating gobyerno. Sila ho yung sinasabing nasa executive, legislative, judiciary, kasama ho yung fourth estate, kami ho sa media. Kami ho sa media talagang nag-aanalisa, nagbibigay ng balita at itong trabaho ho namin at tingnan din ho mga kaganapan sa mga nangyayari ho sa pagitan ho ng ehekutibo, legislatura, hudikatura, kaya yung media nandyan, the fourth estate kung tawagin. Isa ho sa trabaho ginagawa ho natin mga bossing, kasalukuyan, ay tumitingin ho. Nag-umpisa ho kasi yan nung last year na mga early December, mga kalagitnaan bago magkalagitnaan ng Disyembre, nagsalita ho si Senator Ping Lacson hinggil ho doon sa sinasabing park pork, nakaparadang pork. Baboy, kung tawagin, pork. Inumpisan ho yan. Inumpisan ho ni Senator Pampilo Lacson. Tinawag niya park pork, nakaparadang pork. Natatandaan niyo ba kung kayo ho'y nasa Estados Unidos o sa iba yung dagat na maaring hindi niyo na nasagap na to dahil maaring nadaanan nyo. Pero kami ho'y medyo balikan lang ho natin. Nag-umpisa ho kay Ping Lacson dahil may mga nakita na ho siya sa mga bagay na kung saan nag-uumpisa na kasi malapit ng eleksyon. At noong mga panahon ng yun, nagkabukingan, nag-umpisa ho na magsalita itong si Ping Lacson. At may punto ho siya at nakita niyo ho. Yung pork barrel, na nakaparada lang, nakatenga lang dyan, nag-aantay na lang na kumbaga ready for action sa baluarte ho ni President GMA na kasalukuyan ay kongresista sa Pampanga at doon din sa baluarte ho nitong si Rolando Andaya. Ngayon, sila ho ang naging issue dyan. Yun hong lumabas na ganyan mga boss. At nung nag-umpisa dyan, nagkasunod-sunod na ho yan na kung saan nagsalita rin yung ehekutibo sa pamamagitan ho ng DBM Secretary na doon ho sa parte, inimbita ho nila si Diokno for whatever reasons, doon na ho nagkaroon ng bangayan sa sinasabing budget war. Budget war, gera sa budget. Sa pamamagitan ng hinanda ho ng ehekutibo, ilalatag sa Kongreso, Kongreso sinilip yan, nagkaroon ng batuhan, kaya sigaw ho ng ating ehekutibo, ipasa ang pork mula ho sa palasyo. Kaya kinakailangan daw, urgent ho ito na kinakailangan maipasa agad ng mga nasa Kongreso at tigilan na raw ho yung pamumulitika. Kasi kung hindi raw ho mangyari ito, matatagalan, ito'y makukompromiso ho yung pondo ho na kinakailangan ng ating pamahalaan sa pangkalahatang sa bansa ho natin. Sinabi na rin ho yan ni spokesperson Salvador Panelo na kapag ito'y naantala sa pag-iimplementa ng budget ho, pambansang budget na ho natin to, hindi ho katanggap-tanggap. Kasi maapektuhan ho rito yung mga serbisyong na ito'y ine-expect ho ng taong bayan, inaasahan ho ng taong bayan sa gobyerno ho natin. Kung ginagawa ho ng Kongreso na inaantala ho at ginagawang parang ito'y issue, namumulitika ho sila, abay tama ho ang palasyo sa pamamagitan ho ni Secretary Panelo na talagang agaran ho ang panawagan sa Kongreso na kung maaari, bilisan nyo naman ang aprobahan ng general budget sa lalong madaling panahon. Kasi kung hindi, ito'y pag-antala at medyo madelay pa yan, makukompromiso ho yung serbisyo. Kung hindi ho may-release agad yung pondo na yan, malalagay sa alanganin yung mga sundalo ho natin, yung mga kawal natin sa hukbong sandatahan, yung mga pulis ho natin, yung mga guro natin, at mga empleyado ho ng gobyerno dahil umaasa ho sila kapag ho'y na-delay pa ho yan, madidelay din ho yung mga sahod na mga ito. So, dapat na intindihan ni Juan de la Cruz na, kumbaga, ang taong bayan hindi lang dapat nakikialam, nagmamasid, bagkus may boses sa ang taong bayan. So, pamamagitan ho ng programang
Bitag Live, nalalaman nyo ho at panawagan ninyo na kayo na ho mismo kumilos na ang taong bayan. Tayo ho nagpapasweldo sa mga ito. Yan ha, mga politiko na yan, pag nag-a-apply ng trabaho ngayong eleksyon, binibigyan ho natin sila ng trabaho sa pamamagitan ho ng boto ho natin. Kaya lang ginagamit itong mga applicants na to at ito'y mag-a-apply uri sila ng trabaho sa kanilang mga distrito, magbabalik sila, kongresista man yan, o kung sino man yung mga senador na yan, mga mayors man yan, nagpapapogi yan, ginugulo nila mas magandang, masinlinaw ng sikat ng araw tulad ng sikat ng araw ngayon. Nakikita ko dyan, abay maliwanag ho ka, nakakapagsalabin ho tayo. Etong bintana namin, nakikita na sa baba ng Timog Avenue. Sinlinaw ng sikat ng araw, yan hong ginagawa ng Kongreso natin. Kaya pag tinagalan pa nila, etong pag-aantala ho sa maumpisahan agad, ito'y continuation. Pagpapatuloy ho ng sinasabing infrastructure project, yung build, and build, may epektuhan yung serbisyo ho, yung serbisyo, social services ng gobyerno, mga boss. Bakit? Sa kapritsyo ng ilan na nag-iimbestiga, naghahanap ng katiwalian. Kung titingnan nyo rito, pareho lang naman kayo mga baboy eh. Dahil pinag-uusapan pork baboy. Kaya tigilan yung pambababoy ninyo, umayos na nga kayo sa Kongreso. Saan ang galing yung sinasabing budget? Manggagaling sa ehekutibo, ihahanda ho yan, ilalatag sa Kongreso. Ang Kongreso naman, kapag hindi mo napagbigyan, tulad ng sinasabi ho natin, etong yung road board, yung budget na yan, yun hong pinag-awayan. Yun hong kaalaman na medyo na itong acquired knowledge during the time ng DBM Secretary pa itong si Anday. Panahon ni Gloria, kaya siya ho nag-iingay. Siya ho yung pasimuno sa Kongreso mag-imbestiga sa ginawa ho nila doon sa sinasabing akusasyon doon ho sa DBM Secretary na I would stand distant from it. Kasi kung magkaroon man ng investigahan, fine. Kaya lang, ang sabi ho ng palasyo, sayang lang ngayong oras dyan. Ipasan nyo na. At kung meron man kayo mga bagay na gusto nyong makita, isampan nyo na lang ang kaso sa hukuman. Huwag na kayo mag-grandstanding na at maraming eleksyon. At gusto nyong pakita naman yung mga swangit at pangit na mga mukha, nagtatalsikan ng mga laway ninyo. Ayaw ipasipot ng ating ehekutibo sa palasyo. Itong si Ben Diokno, kasi sayang lang yung oras, hindi ba parang sinampal kayo sa Kongreso? Ang problema dito sa mga matataas ang pilantik na mga ihing nasa Kongreso, kinig kayo dyan, andaya ha? Okay. Pwede ba? Huwag niyong i-held hostage yung taong bayan sa inyong mga kapritsyo. Ipasan nyo na. Kung meron man kayong kasong nakitang katiwalian laban kay Ben Diokno, andyan naman yung hukuman. Tigil na yung grandstanding. Nakita ko na yan, yung ginawa doon sa pagpapatawag sa amin mag-utol doon sa Senado noon, puro sayang lang yung oras. Total may hukuman, sa hukuman magkatalo. Kung meron kayong akusasyon na sinasabing katiwalian, then andyan naman yung Ombudsman, Sandigan Bayan, isampa nyo kung kinakailangan nyo isampa. Akusa kayo ng akusa, sayang yung oras, mantala yung sinasabing serbisyo ng gobyerno at yung mga sweldo ng kinakailangan mapasahod, mga sundalo, policeman, teachers, mga civilian employees, nasa munisipyo, kapitolyo, at mga city hall na mga syudad. Mga empleyado ng gobyerno, sila ho, yung kawari ng gobyerno, maantala dahil sa inyong mga kapritsyo, mga potok, sa buho kayo.